Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Anong kay Ana? Chloe! Anong nangyari? Nasaan ang anak ko, si Ana? Asan sila? Nasa gubat po. Malapit po sa ilog. Nakaligtas sa kamay ng isang lalaki ang batang si Chloe. Pero naiwan ang kaibigan niyang si Ana. Kaya sinimulan ng paghahanap sa kanya ng amang si Noel kasama ang mga taga-barangay. Sinundan ko siya doon. Hanap-hanap po, nakikita ko yung bakas ng paa niya, saka yung bakas ng paa ng anak ko, na sa paparon siya pumunta, tapos maya nawala yung bakas, tapos maya nakita namin doon sa may ilog yung bakas niya. Sinundan ang mga nakita nilang bakas ng paa. Ana! Pagdating doon sa may ilog, hindi siya tumawid ng ilog kasi malalim yung tubig. Ay may gubat na gubat, naisipan kong doon dumaan. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakita ko na yung anak ko, nandun na, nakatihaya at wala ng buhay. Di dinampot ko siya. Tulungan niyo ako! Tulong! Nagsisigaw na ako talaga sa galit. Sabi ko, bakit? Ginigising ko, anak, gumising ka, gumising ka. Sabi ko gayon. Hindi naman siya gumising, wala na talaga. Tulungan niyo ako! Tulong! ayon kay Mang Noel, nagdesisyon siyang dalhin ang anak sa kanilang bahay sa pag-asang maisasalba pa ang buhay ng bata. E di pagdating dun sa nung makita ko, tinawag ko siya, purito ka, patay ng anak ko. E di pagdating dyan, sabi, oo nga, di palakat na din, di inuga ko. Gumising ka, huwag mo akong iwanan, di binuhat ko na siya. Pero huli na ang lahat. Anak ko! Hindi ko naramdaman kung anong pakiramdam ko. Basta't ang alam ko, bakit pinatay niya ang anak ko. Galit na galit ako, sobra talaga. Umaasa po ba kayo tayo nung nakita niyo yung katawan ng inyong anak na buhay pa siya? Buhay pa, maasa ako na buhay pa siya. Kasi hanggang amin, malayo naman ang amin, ginigising ko pa talaga siya. Wala na talaga kasi dyan, nakagaya na nga ang dila niya, kagat-kagat niya. Anak ko! Anak ko! Yung buhat-buhat niyo po siya tayo, nararamdaman niyo bang tumitibok pa rin yung puso o humihinga siya? Wala, hindi ko nararamdaman kasi ang nararamdaman ko, yung silak mo na bakit niya ginawa sa anak ko yan. Noong mga oras na yon, naipagbigay alam na rin sa Sariaya Police ang nangyaring krimen. Meron pong tumawag sa aming himpilan at pinaalam na meron daw pong natagpo ang batang patay. Kami po ay pumunta sa lugar na kung saan sinasabi yung pangyayaring may pinatay na bata. Maingat na kinausap ng PNP Women and Children Protection Desk ang survivor na si Chloe. Dito na ibinunyag ni Chloe kung sino ang may gawa nito sa kanila. Kilala mo ba kung sinong may gawa nito? Si Kuya Enteng po. Si Kuya Enteng po yung gumawa niya. Walang iba kung hindi ang kanilang kapitbahay at kamag-anak na si alias Enteng. Ay sila magkakapitbahay lang. Malapit na magkakaibigan dahil itong suspect minsan doon din ako kumakain sa kanila. Sabi ko, bakit mo ginawa sa anak ko ito? Anong kasalanan? Sabi ko, wala akong nagawang kasalanan sa kanila.
Kaya sabi ko, bakit niya nagawa? Wala po sa isip na magagawa niya yon, gawa ng close naman po siya sa amin. Tumira pa nga po siya sa amin ng ilang buwan po eh. Tapos kabanding niya lagi yung mga anak ko po. Kaya po buo po yung loob namin sa kanya. Sa puntong yun, formal na sinimulan ng mga pulis ang investigasyon. Alam mo ba kung nasaan ang bahay ni Enteng? Opo. Doon po ba sa ating dinakaran kanina, doon po talaga dumadaan yung mga bata o may ibang ruta silang dinadaanan? Doon talaga sila idinaan kasi shortcut po. Ano ang kwento sa likod ng malagim na sinapit ng mga batang sina Chloe at Ana sa kamay ni Enteng?